Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at sa ating Panginoong Hesus. Salamat po sa Panginoon na patuloy po nagbibigay ng kalakasan at kagalakan po mga kapatid na ako po ay magpatotoo. Unang-una sa lahat mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa biyaya at buhay na ibinigay po sa aking may bahay. Sister Eli po, kung hindi niyo po alam ay sa Martes po, birthday niya. At magkaedad lang po kami, 33 na po kami. At wala po handa dyan sa October 8. Pero meron kami mga bagay na pinaplano at dahil busy rin po mga kapatid ay nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil naisip ko nga kanina, sana ay hindi ako tatayo, hindi ako magpapatotoo. Pero habang ako po ay nagbubulay-bulay, habang nakikinig sa mga pangangaral ni Bar Jeric, ay meron ako mga bagay na nare-realize at ipinagpapasalamat po sa Panginoon. Kaya nakapag-desisyon po ako magbigay ng papel sa ating kapatid, Bar Chad, para po ay magbahagi po ng patotoo. At ang unang-una pong patotoo ko na pinagpapasalamat po ay yung birthday po ng aking may bahay. At parang ang hirap. Kasi walang outline eh. Mahirap magbahagi. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa tinagal-tagal po ng panahon namin na bilang kami po ay mag-asawa na ay ang Diyos po ang pumagitna sa aming relasyon at patuloy po kami na iniingatan sa aming relasyon at patuloy po na pinalalago kami sa pananampalataya. Noon nga po, pag nag-uusap kami ng aking may bahay, sabi ko sa kanya, kung hindi tayo naging Kristiyano, hindi ko alam kung tayo pa rin ngayon. Dahil alam natin na kung tayo po ay wala sa Panginoon, wala sa pananampalataya, yung mga pag-uugali pa lang po natin ay yun pa lang, pwede nang makapaghiwalay po. Pero salamat po sa Panginoon dahil siya po yung bumapagitna sa amin. Na sa tuwing merong mga pag-aalit, merong mga mga di pagkakaintindihan, pagtatampuhan, ang Diyos po yung kumakausap po sa kaibuturan ng aming mga puso upang ayusin kung ano man mga bagay. At ang Diyos po ang nagbibigay ng kalagayan sa aming mga puso na kung merong mga lapses ay palampasin po. At wag lang palakihin yung mga bagay. At salamat sa Panginoon dahil alam ko na ito'y biyaya niya po sa aming mga buhay. At kanina nga po ay hindi po sana ako magpapatotoo dahil iniisip ko na pagpatungkol sa trabaho ay pag nagpatotoo kami, kunwari po ay dinala po sa likod ng pulpito kaya isinishare ko sa mga kapatiran pagpatungkol sa trabaho. Ang sumunod niyan po ay nawawala. Kasi pinagpapatotoo. At hindi ko alam kung ganyan rin po yung nyo po, experience nyo po mga kapatid. Dahil baski ba si Bar Jeff ay tuwatawa. At ganun po talaga mga kapatid, yung nangyayari. Na nung nakaraan ay iniingatan namin ni Eli. Sabi ko, huwag na tayong magpatotoo na ibahagi yung mga trabaho natin, kung ano ang meron tayo. Kasi pag ikinikwento na natin, narinig ng kaaway, doon na, sinusubok po na sinusubok po kami. Pero meron po akong panaginip, sabi nga po ni Bar Jeric, kung meron po mga panaginip, mga visions po tayo nakikita, pero kung ito ay galing sa Panginoon at higit po tayo na nilalapit sa Panginoon, ito po ay tunay na galing po sa Panginoon. Kaya yung panaginip ko po, ay meron akong pinanghawakan na panaginip. Sa ngayon, meron po akong pinanghawakan na doon po sa panaginip ko ay kami raw po ni Sister Eli magkasama. Tapos habang po kami magkasama, naglalakad, doon sa panaginip ko ay meron mga dumating mga ahas, ang rami. Na napaka-birthday ng mga kulay. At napakarami talaga mga ahas. At yung ahas po, yun parang hinahabol kami. Pero habang hinahabol po kami ng hinahabol, kami naman po ay pabilis rin ng pabilis, tuwatakas sa kanila. At habang hinahabol kami, pabilis na ng pabilis, meron kami na parang bangka na nasakyan at nasa tubig na kung saan pupunta yung ahas, parang
naaalis agad kami doon. Hindi pa man po nakakapunta, naaabutan kami ng ahas, nakakalipat na po yun sa isip ko nga nung magising ako, parang ano yun parang Dragon Balls na nagte-teleport. Ganon po yung nangyayari. At yun po ang pinanghawakan ko mga kapatid na sabi ko, yung mga ahas ay, baga pinapakita ito ay yung kaaway na siya po ay na parang si Pedro ay gustong ligligin kami sa aming pananampalataya at merong nais na gawin sa amin na masama. Pero tiningnan ko rin na yung parang bangka na sinasakyan ko ay ito po yung kabutihan ng Panginoon sa aming buhay, yung biyaya. At kung titingnan nga natin yung tubig, yung bangka, ito po ay palagi po nagre-represent sa ating Panginoon at sa pananampalataya po natin. At yun po ang pinanghawakan ko. Dahil nung nakaraan po na linggo, mga kapatid, ay bago pa po yung panaginip na yon, sabi ko nga po nung ako po ay mag-share nung last week, ay nakapanaginip ako patungkol sa diamond. At yung diamond po ay tiningnan ko sa Google, ito po pala ay nagre-represent ng spiritual growth, physical growth, at ano pa man na growth, mga kapatid. At ang pinakamaganda po dito sa diamond ay ito po ay nagre-represent po ng gift, ng regalo po, mga kapatid. At bago pa man po yun, mga kapatid, pagdating po nung linggong gabi, ayun na po yung nangyari. Nag-message, hating gabi, nag-message yung kliyente ni Sister Eli. Sabi nung kliyente niya, I'm sorry na ganito mangyayari, hindi na makapagpatuloy sa trabaho. Kasi yun po yung namin, inaasahan po na mga pambayad na mga bills, kaya po napupunuan dahil every 2 weeks po ay sumasahod yung kliyente ni Sister Eli. At nag-message siya ng bagay na ititigil na po yung trabaho dahil yung anak niya po ay cancer survivor po, maliit na bata. At dahil po yung anak niya ay bumalik raw po yung sakit na cancer. At kinakailangan niya ng funds, pampagamot sa kanyang anak. At yung kalagayan raw po ng website ay hindi parang hindi maganda rin yung sales dahil yung imbis na doon sa website niya mapupunta o kaya sa kanyang business mapupunta ay nahihila papunta doon sa funds, sa pagpapagamot sa kanyang anak. At kaya yun po ay nakapag-desisyon na sabi niya na mag-end muna sila ng trabaho. At nung gabi na yun, tulog na si Sister Eli, paggising niya, ganun yun di ba? Tapos, maski man ako, pag sabi niya sa akin, ang naisip agad namin, paano yung mga bills, yung mga bayaran, pa man. Pero, sabi ko, sa Panginoon ako titingin. Kasi kung sa aming kakayahan, pa man ay, ang Diyos nakakaalam ng lahat ng mga bagay. At siya po ang kaya na mag-provide sa amin. Kung meron siyang inalis, sabi ko, meron siyang ipapalit, mas mainam pa. Ganon po yung pananampalataya ko sa Panginoon, na kung meron man naalis, kaya to ng Panginoon Diyos na doblihin. At ganon, ang gabi na yon, bago natulog, ay nag-uusap kami ni Sister Eli. At habang nag-uusap kami, naroon na yung pag-i-encourage na namin sa bawat isa na hindi kami maglin sa aming sariling kaunawaan sa lahat mga bagay, kundi ang Diyos ay may plano sa aming mga buhay. Kasi yun nga po yung sinabi ko mga kapatid, nung mga nakaraan kasi, meron na akong mga nasharean ng mga kapatid. Maski man si Bar Joshua, di ba Bar Joshua, nung baptism, nasharean ko siya na matagal, patungkol doon sa trabaho ni Sister Eli. Pero habang nga ako nagkikwento noon, sabi ko, kaya meron ng pangamba. Pero alam ko, ang Diyos ang may hawak sa lahat ng mga bagay. Kaya ngayon po, mga kapatid, ako po ay nagpapatotoo dahil habang po nung linggo na yon, nandun na yung pagtitiwala namin sa ating Panginoon. Nung Lunes po ng umaga, yun na po, nag-message yung nanay po ni Sister Eli, may karinderya. Sabi niya, nag-message kay Eli, nag-usap sila na hindi ko na nga kaya dito sa karinderya. Ikaw na ngayon
yung mag-manage nito, ikaw na humawak nito, ikaw na magpatuloy. Kasi kami, aalis na raw po sila. Pupunta na sila ng Pili dahil mayroong mga bagay na nangyayari doon, mga struggle rin na nangyayari at tila baga rumarami rin yung mga babayaran niya dahil nagpasunod-sunod na yung mga interest, yung mga utang at napakarami talaga. At isip-isip kami ni Eli, baka ito na yun yung katugunan na linggong gabi nawala yung trabaho pero pag Lunes, meron nag-o-offer. Kaya yun nangyari, bulay-bulay kami sa Panginoon, dumulog kami sa Panginoon. Panginoon, ano kaya ito? Igagrab kaya namin itong opportunity na ito. Dahil alam namin na hindi basta-basta yung mag-aano ka ng negosyo. Dahil sabi ko nga, wala akong alam rin naman gaanong alam sa negosyo. Ang alam ko lang, sila mama saka si papa ay negosyante sila, madiskarte. At alam ko pag negosyo, palaging palabas yung niro-rolling mo, yung pera mo. Samantalang kami ni Sister Eli, sanay kami na pag sumahod, ubos agad lahat sa bayaran. Ganoon po yung routine namin. At bago pa man po mga kapatid yun nangyari dahil noong mga nakaraan buwan po talaga ay naging desire ko na sa puso ko. Sabi ko hindi sasapat kung patuloy kami sa online mag-re-rely. Kasi sabi ko, meron ako mga bagay na nakikita sa unahan na kinakailangan na meron paghahanda mga bagay. Sabi ko, gusto kong magka-negosyo kami. At nung nakaraan pa mga buwan ay ganun na yung nagiging desire ko at nag-iisip ako sa Panginoon na nagbubulay-bulay ako paano kaya magkakanegosyo, paano mag-uumpisa dahil sabi ko, unang-una, mahirap, kailangan muna ng puhunan. At ganun po mga kapatid. At nung nakaraan nga po, mga 2 weeks ago po ata yun, meron akong nadaanan na parang tindahan for rent doon sa Santa Cruz. Ikwento ko lamang po dahil nakakatuwang experience po yun na mayroon akong nadaanan. Sabi ko, maganda yun . Habang ako po ay galing sa Nabwa, nagmumotor, at tumigil ako, inikutan ko dahil nakita ko, pwede itong magiging negosyo dahil for rent. At ang lakas ng loob ko, nagtanong ako, wala man lang ako dalang pera noon. Parang 100 lang yung dala ko, pasiguro ko lang pag naplatan o kaya ay naubusan ng gasolina. At alam kong wala pa kaming hawak na pera noon ni Sister Eli, pero inikutan ko at tinanong ko yun, yung nag-ano doon, tinanong ko yung may-ari at ganun raw po yung negosyo raw, ay yung pesto raw po ay 4,000 yung upa at kung kukunin ay kinakailangan ng advance na 8,000. Ganon. At ang lakas ng loob ko, sabi ko, pag uwi ko doon sa bahay, sabi ko kay Sister Eli, kinuwento ko, alam mo meron akong dinaanan na na pesto parang tindahan. Ang lakas ng loob ko magtanong kung magkano yung renta, wala akong dala pera. At nakakatuwa dahil alam ko ang Diyos ang tumutugon po sa mga desire po na meron tayo sa ating mga puso. At ngayon po mga kapatid, yung karinderya po na aming minamanage na aking may bahay ay 1 week na po kami kahapon. At sa tulong po ng Diyos ay siya po ay nagbibigay sa amin ng kalakasan. At ang nakakalungkot lang mga kapatid ay puro papalabas. Na yun nangyari po, kaya po nagkapuhunan kami doon, ay meron kami kinausap na tao na hiniriman muna ng pera. At sabi ko nga kay Sister Ella, yung naging diskarte namin para masimulan na namin yung negosyo kasi gusto ng mother niya na bago ko kami bayaran namin yung mga equipment doon, yung mga gamit doon. Ganun po yung nangyari mga kapatid. Puro po talaga malabas, pero yun nga ang sinasabi ko mga kapatid, meron po akong pinahawakan sa Panginoon na binigay siya na panaginip ko sa akin. Sabi ko nga kay Sister Eli nung nakaraan, di ba nung Merkules, sabi ni Brother Ryan, nung makita siya, naninibago ako sa aura ni Sister Eli ngayon.
yung pera. Pero in-encourage ko siya na magpatuloy lang tayo. Ang Panginoon ang bahala sa atin, siya yung baback up. Kasi kung siya yung nagbigay sa atin ng bagay na ito, siya yung bahala na aalalay sa atin sa lahat ng mga bagay. Sabi ko sa kanya, meron akong panaginip. Yung ikinuwento ko sa kanya, yung panaginip ko. Sabi ko na-encourage niya, sabi niya, thank you dahil na-encourage niya ako at alam ko na ang Panginoon ang bahala sa atin. Kaya mga kapatid, ano man na mga suliranin, mga bagay, o pag-uumpisa sa mga bagay, mga kapatid, ay sa Diyos natin ipagkatiwalaan lahat ng mga bagay. Nagkaroon ako ng kalakasan ng loob na i-share, bagamat, tila baga nakakatakot, di ba? Kasi, pag narinig ng kaaway yung mga bagay na ito, ay susubukin niya, ngunit, sabi ko, meron akong panaginip na pinanghahawakan na sa Panginoon, na gusto ng kaaway na gawan kami ng masama, pero meron kaming bangka na nasakyan, na ang Diyos ang may hawak sa aming mga buhay. At sa Diyos lamang po, mga kapatid, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, at sa Diyos ko lamang po pinagkakatiwala ang lahat ng mga bagay.